I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos update. Ayun, may sinabi dito si Ombudsman Remulla. Nako po, talaga naman. Alam nyo mga kababayan, kahit siguro kayo, alam nyo, dekada na po ang pagnanakaw sa kabanang bayan. Napakaswerte po natin dahil yung mismong Pangulo sa kasalukuyan ang mismong nagbanggit or nag-expose ng katiwalian, di ba? Pero ang nangyayari, natatawa ka lang kasi siya ang nag-expose, binaligtad pa na siya po ang nagnakaw. Di kayo naloka? Yung mga ganyang klaseng pagbibintang, alam nyo. Ang akala nila kasi pinanganak kahapon ng mga Pilipino na sa social media na hindi alam ang totoo. 'Di ba? Hindi nila alam na nakamonitor ang taong bayan. So dahil dito mga kababayan, para kumpleto detalyado, basahin po natin. Sabi po dito ng Abante News Online. Ayan o. One of my favorite source guys So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? PhilHealth kickback, sumingaw, OMGos. Yan na. Agay. April 12 tayo ngayon guys, 2026. Sabi po dito, para kompleto detalyado, tuloy. Nako, talaga si Ombudsman Remulla, matapang ito Walang sinasanto. Isiniwala ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla ang modus sa Philippine Health Insurance Corporation PhilHealth para makuha ang kickback sa binayad ng mga pasyente sa ospital. Ay matindi ito. Aba. Wala kayong kasabwat? Well, who knows? Hindi natin alam. Ang binanggit lang dito kasi PhilHealth Nako po. Bakit kaya ang mga tao na ito, no guys? Walang kabusugan sa pera. Hindi man lang naawa sa mga kababayan natin, mga mahihirap. My goodness. Puro kayo pagnanakaw. Nagmumukha kayong pagnanakaw talaga. Sa totoo lang. Sabi po dito sa programang executive session sa DCRH nitong Sabado, sinabi ni Remulla na nakarating sa kanyang impormasyon na may mga pasyenteng pinagbayad ng cash sa hospital dahil hindi umano sakop ng PhilHealth, pero dinoktor umano ang resibo upang palabasing binayaran ito ng state insurance firm. OMGos. Ay, naka. Kawawa naman yung mga pasyente guys, pinagbayad. Nako, makakarating na naman kay Pangulo. Lagot na naman kayo. Pinagbayad ng cash sa ospital dahil hindi umano sakop ng PhilHealth. Agoy, ala. Yung pala dinoktor ang resibo. Para palabasin, binayaran. OMGos. Ala kayo. State insurance firm pa. Ano bang nangyari dito sa mga taong ito? My goodness, guys. Ang ano nyo naman, suga pa kayo talaga sa pera, Yung cash kinikickback. What? Dami talagang paraan nila, no? Para mapakapagnakaw. Antindi nyo naman. Hoy, PhilHealth, gising! Sino bang presidente? Si President Mercado. Nako, sir. Baka gusto nyo kumilos na. At pagwalisin nyo itong mga taong ito or sino man pwedeng magwalis dyan, dapat sampahan ng kaso guys, hindi po maganda ito. Hirap na kami yung ating mga kababayan, lalo pag yung mga pasyente na mahirap. Aba, kawawa naman sila. Nako, ito ang kinagagalit ng Pangulong Marcos Jr., yung mga ganitong klaseng issue, mga balita. Nako po, for sure nakarating sa kanya yan. Yung cash kinikickback nila, sinasabi nila hindi covered ng PhilHealth pero titirahin nila. Diba, sabihin ng isang pasyente, halimbawa, ma'am, yung babayaran nyo, 200,000. Sabi ng pasyente, diba, may PhilHealth, hindi po covered ng PhilHealth. Tapos ito naman si ma'am, magbayad ng 200,000. Agoy, yun na yun. Binuhol sa amputik. Diba guys? Hoy, kawawang pasyente, di kayo naloka. Hoy, yung cash kinikback, sinasabi ni cover ng PhilHealth, pero titirahin nila paglaladang ombudsman. Putik naman to mga to.
nabil ka ng 75 tapos wala kang PhilHealth kasi hindi kinikredit ng PhilHealth, bayad ka ng 75, pag alis mo papalitan nila yung resibo. Ayun, dinoktor ang talagang ibabayad lang yung 35 lang. Sa ospital kukunin nila yung diferensya, di iniremolya. Grabe, kickback nga. 'Di ba? Nako. Kickback. Inamin ni Remulla na hindi nila masiyasat ang anomalyang ito dahil kasama umana ito sa gray area ng kanilang kapangyarihan. Agay. Hinigayat na lamang ng ombudsman ang mga pasyente na itago ang resibo ng kanilang binayad upang makasuhan ang mga empleyado at opisyal ng PhilHealth ng falsification of documents. Kung lalabas na dinoktor ang kanilang resibo, ayun. Dinoktor, yun pala yun. Falsification of documents, guys. Nakaw! Patay kayo ngayon. Iparating nyo kay PBBM yan. Tingnan natin pag walang pag mayroon, ibig sabihin, pagdating nyo kay Pangulo, sigurado yan, may kalalagyan itong mga salot na ito. Magnanakaw kayo talaga kahit kailan, Pati ba naman pasyente, dinudugasan nyo. Grabe kayo talaga kahalang ang bitoka. Ang president natin sa PhilHealth, sir, baka gusto nyong kumilos. Kinesto naman ang ombudsman ng mataas na rates ng ilang pribadong hospital sa bansa. Yung mga ER expenses laging bloated. Yan kasi ang ER minsan ang taas magbigay ng rates. Di niremolya. Kaya pag na-ER ka, para kang naggulpi ulit. Mahal nun, guys, Anya, dapat mabantayan ng gobyerno ang labis na singilin ng mga pribadong ospital. Dapat lang po, DOH. Ano pang ginawa ni Secretary Herbosa, sir? Baka gusto mo kumilos. Wag naman. Kawawa yung mga pasyente, guys. Hindi po tayo pareho level ng status sa buhay. Yung mga mayayaman, okay lang yun Yung mga mahirap, kawawa naman. Yung iba nga, nagbibinta ng lupa para lang makabayad. Nako, ano ba naman yan? Dapat ang private hospital mabantayan ng husto ng government. Yan, ani ni Remulla. Ito naman, nagsasamantala kayo. Grabe naman kayo. Over kayo talaga masyado. Dapat lang, secretary, baka gusto mong sitahin itong mga to. Diba? Ginit naman ni Senador G.B. Ejercito sa Health Technology Assessment Council ng Department of Science and Technology na dapat siya sa atin nila ang mataas na rate ng mga pribadong ospital. Huwag naman po tayong gahaman. Tumulong naman tayo sa ating mga kababayan. My goodness, guys, Yung PhilHealth, nandyan dapat para sagutin. Kaya lang marami rin ang nagsasamantala ng mga private hospital na itaas yung rates. Kung yung HTEC, dapat tingnan din ito. Giit ni Ejercito. Wala pang pahayag ng PhilHealth at ang PAP sa mga nabanggit na issue. OM goes. So, I think, guys, matagal nang ginagawa nila ito. So, I think, mga kababayan, baka matagal na nilang ginawa ito, sa ating mga kababayan. Hindi lang ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga sinasabi ko lagi, kawawa si PBBM. Tagasalo siya ng mga katiwalian dito. Siya ang taga-ayos. Siya ang taga-expose. 'Di ba? Kumbaga, sa madaling salita, minana niya po lahat yan. Yung mga ganyang klaseng mga katiwalian. Hay, nako, ano ba yan? Ano bang nangyari sa mundo? 'Di ba? Kawawa ang Pangulo. Siya lahat, nakatambak sa kanya, lahat ng problema. Ngayon, pinipilit niyang ayusin. Siniraan din naman ng mga salot na ito. Wala naman silang gagawa sa bayan. Puro paninira lagi. So yun, mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Kawawa talaga ang bansa natin, guys. Walang ibang nagkakawawa kundi kapwa rin natin mga Pilipino. Hindi inisip ang kapakanan ng ibang tao. Kaya walang asinsyong Pilipinas, mga kababayan. Alam nyo naman yun. Diba? Ganito na lang tayo, laging kulilat. Diba? Kasi dekada ng pagnanakaw yung mga modus ng mga salot, matagal na po yan. Pero ganun pa man, nagpapasalamat tayo under sa Marcos administration. Tingnan nyo naman, guys. Ang daming naglabasan na ngayon sa pamuno ni PBM dahil siya mismo ang whistleblower natin sa pag-isiwalat o pag-expose
sa mga katiwalian sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Only the President Ferdinand Marcos Jr. Siya pa ang masama ngayon, di ba? Alam po natin yan. Kung anong pinagbibintang sa kanya, grabe, ang tindi. At siyempre guys, kudos kay Ombudsman Remulla, talaga naman na pinakamagaling na abogado ito. Kaya under investigation for sure ito guys. So yun mga bes, ang aking pinaka-latest updates. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye bye bye. Babus. God bless Philippines. Follow me and likes guys. Hit the button bell para kayong update sa aking mga new upload videos. There's more. God bless Philippines. Babus. Bye everyone.